Ari at mabida na naman tayo. Madami nga ni palang bahaw din kaya ayan naisipan ko nga ning isangag. Ari nga ni at nahihirapan na naman tayong umisip kung ano nga ulamin natin sa maghapon. Wala naman tayong ibang choice kundi ang mag-isip ng murang budget na pang-ulam. Sa mahal nga ni ng bilihin ngayon ay parang himala na laang yun. At ari nga ni ang naisipan ko nga ning iluto ngayon ay ang giniling. At yun nga nila ang nakikita kong paraan para maitawid na naman namin ang maghapon naming ulam. Nanay na nanay yarn. Ay ari nga ni at nilalamas ko nga ni aring kanin habang siya ay nagagayat ng mga asahog din sa aking giniling. Pinalagyan ko na nga rin ng patatas. At ayan nga ni, pinagayat ko nga ni ng ganyan kapipino. E di habang siya nga ni ay nagagayat, ay ginisa ko na nga ni ring bawang na alahok natin din sa sinangag. Dini na nga ni pala ako magasangag sa pinagpirituhan ko ng manok at sayang din kasi yung mantika. At bukod doon, ako nga na inatamad maghugas. Anong tama? At ayun na nga ni, nung naluto na nga ni yung sinangag, eh tapos na rin siya din mag-prepare ng aking asahog sa giniling. Pero ay matagal-tagal ko na nga ni na itry kung paano lutuin, kaya medyo hindi ko na alam kung paano ko asimulan. At aray, ginisa ko nga ni ring mga gulay para mamaya ay hindi ko nakako mahirapan magpalambot na rin. Kala mo naman baka nga palambutin. Ginisa ko lang naman ng kaunti. Tapos ayan nga ni, inihango ko nga ni at mamaya natin yan alagay ulit. Tapos sa same pan, o diba same pan, di alagyan natin ng mantika. Ay nilagay ko nga pala dyan ay mantikilya kasi nga ni, may nakita ako din ng kaunti na tira namin nung nakaraan na nagsopas kami. Tapos ayan, nung natunaw nga ni, ay nilagay ko na ring bawang. Tapos inilagay ko na rin nga ni ring sibuyas. At ayun, nagisahin nga lang natin ng bahagyaan. At ari, wag na natin patagalin, ibuhos na natin ring giniling. Ang karne man din ay kusang may nalabas na kanyang katas, kaya pakatasin muna natin yan. Sana all makatas. At ayan nga ni, after ko nga ni yung lagyan ng mga pampalasa na, ay ayan, atakpan ko na nga ni para lumabas nga ni yung kanyang katas. At ari nga ni yung inabida ko sa inyo, o diba, lumabas na yung kanyang katas. Makatas yarn. At papaiga-igahin natin para naman ang sunod na lumabas dyan ay yung kanyang sariling mantika. At nung nakita nga natin yung sarili niya ng mantika, ay ayan, naglagay na ako ng isang kamatis, isa lang at 10 piso na yung isang piraso na yan. Diyos ko Mariosep. At siya nga ni pala mga lab, kung mapapansin nyo kung bakit laging masabaw ang aking lutong ulam. Ang isang dahilan nga ni nun ay para mapagkasya namin yung ulam sa buong maghapon. Ay gayon ang inagawa ni mama sa amin. Isa dami baga naming magkakapatid, 7 kami. Ay kapag talaga hindi mo dinagdagan ng sabaw, ay talagang ikay may uubusan. Lalo na pagpahuli-huli ka ng kain ay wala man din matitira sa iyong ulam. Sama na lang man din ng loob, char. At ngayon ko nga nararamdaman si mama kung bakit ganun magsabaw sa naluto niya laging ulam. O, sinong relate dyan? Kaway-kaway. At isa pa, sinong nakaranas na rin dun sa noodles. Nung panahon namin ay quick chow at Maggi yun. Ay di kay adamihan mo ng sabaw, alagyan mo na lang ng asin para may lasa. Para magkasya sa inyong magkakapatid. O diba, sinong relate? Yan mga lab, ang dami ko na naman nga bida sa inyo. Thank you Lord sa blessing. Salamat po sa panibagong araw at pagkain na ibinigay nyo sa amin. Oops, gusto niyo bang manalo ng GCash? Char!